Tawag sa ikakasal. Si Carmichael S. Sibilla, 40 taong gulang, nakatira sa number 13 Casanova Drive, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Maria Cristina A. Libed, 34 taong gulang, na nakatira sa 13 Casanova Drive, Culiat, Tandansora, Quezon City, sa April 6, 2025 sa San Guillermo, Paris. Si Renz Eric G. Faustino, 29 na taong gulang, na nakatira sa number 69 President Jose P. Laurel Highway, Tanawan, Batangas, ay ikakasal kay Hannah Kathleen S. Cesario, 30 taong gulang, na nakatira sa number 8 Armstrong Street, Doña Faustina Village 1, Culiat, Quezon City, sa May 20, 2025, sa Basilica of National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, New Manila, Quezon City. At si Christopher P. Clasio Anasin, 40 taong gulang, na nakatira sa P2 Eberica Labi, Camarines Norte, ay ikakasal kay Jenny Iwayan Pahayahay, 40 taong gulang, na nakatira sa Visayas Avenue, Barangay Culiat, Quezon City, sa May 23, 2025, sa Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, New Manila, Quezon City. For our mass intention, para sa kaarawan ni na Patricia Aldaba, at pamisa sa pasasalamat ni na Ruby Almasan and family, Pelex Berto family, Vidal family, Mantog family. For the special intention and for the healing of Pope Francis, Bimbot Sibilla, Pilar Dubinque, Rosario Cortez, Patricia Teres Balbueva, and for the repose of the soul of Merlita Vidal, Marhis Charles Dilanque, Mary Celestine Cirano, Maria Kathleen Cunanan, Rizalito Jurada, at si Michael Flores. At pati si Elisio N. Karina Manabes. Maraming salamat po. Hintay lang po muna tayo sandali para sa ating banal na misa.
isang magandang hapon po sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa ating Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahan ng manamit, ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Ngayon ay ikadalawang linggo ng Kwaresma. Ang ating tema sa banal na misa ngayon ay ang mabisang pakikipag-usap sa Diyos. Ang ikalawang linggo na ito ng Kwaresma ay bahagyang naiba sa ating paglalakbay na karaniwang tinatampukan ng pagtitika at kalungkutan. Bagamat nanlalambot at sugatan sa maraming paraan, tayo'y magtuon ng pagbabagong anyo ni Kristo upang makahango sa Kanyang inspirasyon. Magpatuloy sa paghahanap ng mga pagpapahalaga ng kaharian at kaningningan ng banal na buhay. Alalahanin natin si Jesus ay nagbagong anyo habang siya'y nagdarasal. Nakikipag-usap siya sa Ama nang ilantad ang kaluwalhatian ng kanyang tunay na sarili. Nawa, ang ating pagdiriwang ng Eucharistia ay makapagdulot din ng katulad na bisa sa atin bilang mga individual at bilang pamayanan. Magsitayo na po ang lahat at atin na pong simulan ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa pangalawang linggo ng Kwaresma at sa ating Ebanghelyo ngayon, ang pagbabagong anyo ni Jesus. This second Sunday of Lent teaches us to renew ourselves. The Gospel teaches us to shine like Jesus through prayer and listening to Jesus. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan, kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo mapasawalang hanggan. Amen. Inuulit ng Panginoon kay Abram na pinanghihinaan ng loob, di lamang ang kanyang pangako ng malaking angkan, kundi pati ang pangako ng isang malawak at mabungang lupain para sa kanyang mga inapo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa, maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kaniyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil ang kong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kaniyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kalakaligtasan. Batid ni Pablong mahal na mahal siya ng mga taga-Pilipos, kaya madamdamin ang panawagan niya sa kanila na angkop din sa akin. Mamuhay bilang mga mamamayan ng langit at huwag sumunod sa masamang halimbawa na mga mamumuhay bilang mga kalaban ng krus ni Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. At ngayoy luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinodiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Kinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikinahihiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli ang magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakauugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap, ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kaniyang mukha. Nagningning ang kaniyang kasuotan at naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kinaningningan at nakipag-usap sa kanya.
Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kaniyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising. At nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kaniyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa lahat. A blessed Sunday to each one of us. Mga kapatid, ngayong linggong ito, sa ating Ebanghelyo, pinapakita sa atin yung pagbabagong anyo ni Jesus. At ano bang ibig sabihin ng ating Ebanghelyo this Sunday? Unang-una, tinatanong ang ating mga sarili, kagaya ni Jesus na nagbago ng anyo, tayo din kaya, paano ba tayo magbabago ng anyo? Or paano ba tayo magbabago sa ating mga sarili? Paano ba tayo magbabagong buhay? At kailan ba tayo magbabago? Sino ba ang makapagbabago sa atin? Yun yung mga katanungan natin. And first of all, before we try to change others, let us first examine ourselves. Bago natin ituro yung iba, no? Bago natin turuan yung iba, dapat turuan muna natin yung ating mga sarili. Before we change our government, before changing our government, taking some efforts, speaking against our government, our family, dapat sabihan muna natin yung sarili natin. Let us examine ourselves, no? Bago natin baguhin yung ibang tao, dapat magsimula muna sa atin ang yung pagbabago. Ang pagbabago ay dapat magsimula sa ating mga puso. And the big question is, how do we change ourselves so that we will become a good version of ourselves? Yung sinasabi ng simbahan sa atin that we should always pray, we do fasting, and we do almsgiving. Why do we pray? Bakit kailangan nating magdasal? Sa ating Ebanghelyo, habang nagdadasal si Jesus, biglang nagliwanag ang kaniyang muka. So yung pagdadasal pala natin, ang magpapaliwanag sa ating mga muka, magpapaliwanag sa ating buhay. But there is a problem. Ano bang problema? Minsan, dasal tayo ng dasal, simba tayo ng simba, rosaryo tayo ng rosaryo, maraming mga bagay na ginagawa natin sa ating pagdadasal. Pero minsan hindi natin napapansin yung pagbabago ng ating sarili. Minsan ang nakagisna nating ugali ay nandiyan pa rin. Patuloy pa rin tayong nagkakasala sa parehong kasalanan. So,
Ibig sabihin ba na may mali sa ating pagdadasal? And the answer is yes. Minsan, ang pinapakinggan natin sa ating pagdadasal ay hindi ang Panginoon, kundi ang ating mga sarili. Minsan, hindi na tayo nakikinig at naniniwala sa mga sugo ng ating Panginoon. Just like yung 10 Commandments na binigay sa atin ng ating Panginoon through Moses. At andun yun, yung 10 utos ng Diyos sa atin. Naniniwala pa ba tayo sa 10 utos ng Diyos? Kasi minsan, kung ating napapansin sa ating lipunan, normal na lang ang pagpatay. Minsan, pag may pinatay, natutuwa pa tayo. No? Minsan, yung pornography, dahil madali nating na-access sa Facebook, minsan, nagiging normal na lang. Dahil ginagawa ng iba, ginagawa din natin. Minsan, yung premarital sex, dahil nakikita natin sa TV, no? Ginagawa ng mga friends natin, ginagawa ng ibang tao, minsan para sa atin normal na lang. Yung korupsyon, sinasabi doon, huwag kang magnakaw. Naniniwala pa ba tayo noon? Pero minsan, pinapabayaan natin na magnakaw yung ibang tao. Pinapabayaan natin yung sarili natin na magnakaw din. Yung korupsyon sa gobyerno, no? Yung pag-abot natin ng pera para bilhin yung ating konsensya para iboto natin sila. No? Minsan nagiging normal na sistema sa ating lipunan. At ito ba yung sinasabi natin na hanggang ngayon nakikinig pa tayo sa kalooban ng Diyos? Naniniwala pa ba tayo sa nakalagay doon sa 10 utos ng Diyos? Or mas naniniwala pa tayo sa ating sarili? Or mas naniniwala pa ba tayo sa mga leader natin sa ating bayan? Minsan, mas pinapaniwalaan pa natin si Marcos, si Duterte, no? Minsan, yun yung paniwalaan natin, yung mga sinasabi nila, pero nakalimutan natin na dapat pala tayong mas makinig pa sa Panginoon at sumunod sa Kanyang mga utos. Palagi tayo nag-aaway-away. Tignan nyo yung Facebook ngayon, no? Noong March 11, the greatest unfriending sa Facebook. Bakit? Kasi nag-aaway-away yung ibang grupo ni Marcos, grupo ni Duterte. Pilipino lang naman tayong lahat, nag-aaway-away pa tayo. Pero nakalimutan natin na hindi natin dapat ibigay lahat ng 100% na pagtitiwala natin sa kanila kasi tao din sila. Pero dapat ibigay natin yung 100% na pagtitiwala natin sa Diyos, hindi sa tao. Because nobody's perfect. No? Lahat tayo ay nangangailangan ng presensya ng Diyos kasi tayo ay hindi perpekto. Kaya sinasabi dito sa ating ebanghelyo, sinasabi ng Ama, ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. At yun yung katanungan sa atin, nakikinig pa ba tayo sa Panginoon? O baka mas pinapakinggan pa natin ang ating sarili at yung ibang tao? And bakit nga ba minsan pag nagdadasal tayo walang epekto yung pagdadasal natin? Kasi unang-una hindi tayo nakikinig sa Diyos, mas nakikinig tayo sa ating mga gusto. Yung mga palaging dinadasal natin paminsan, yung kung ano yung gusto natin, ano yung kalooban natin. Hindi natin pinagdadasal yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kalooban natin yung palaging dinadasal natin, na sana, Lord, mabigyan mo ako nito, magawa ko itong bagay na ito.
Pero nakalimutan natin na mas importante palang sundin natin ang kalooban ng Diyos kaysa ating mga sariling kalooban. At dahil doon, hindi tayo nagniningning, hindi tayo nagbabago, walang pagbabago na nakikita sa atin kasi yung gusto lang natin ang nasusunod at hindi yung gusto ng Diyos. Mga kapatid, ang tanging makapagbabago sa atin through our prayers is by doing the will of God. Na sana ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ko ay maging isa. Yung kalooban ko ay yung kalooban ng Diyos ay magiging kalooban ko din. No? Sana yun yung palaging i-pray natin. Lord, sana po'y magawa ko yung kalooban mo. Ano ba yung gusto mong ipagawa mo sa akin? Lord, make me an instrument, no? Para gawin yung kalooban mo dito sa lupa. Hindi yung kalooban ko. Kasi kung kalooban ko yung masusunod, if my will be done, tayo'y magkakasala kasi tayo ay hindi perpekto. Dapat ang kalooban ng Diyos ang ating susundin. At bakit nga ba walang improvement paminsan sa ating buhay kahit palagi tayong nagdadasal araw-araw, minuto? Dahil even if we are very religious, sometimes we are still living in darkness. No? Kahit nagdadasal tayo, gumagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. We are still living in darkness. And when we are living in darkness, hindi natin nakikita yung dumi sa ating mga sarili because we are in darkness. Hinahayaan natin na magiging madumi tayo. At kasi hindi natin alam na madumi tayo because we are in darkness. All we have to do is to go to the light. When we go to the light, which is Jesus, we can see the dirt in us. Kung pupunta tayo sa liwanag, makikita natin ang ating pagiging marumi. No? At makikita natin ano bang nagpaparumi sa akin when we go to the light. Kaya paano tayo magniningning kung hindi tayo pupunta kay Jesus? Si Jesus ang magbibigay sa atin ng liwanag. Hindi tayo magliliwanag sa sarili nating liwanag. Bagkos ang dala-dala nating liwanag ay walang iba kundi ang liwanag ni Jesus sa ating buhay. At yun yung makapagbabago ng anyo sa ating buhay. At pangalawa, yung fasting. Bakit kailangan natin mag-ayuno? Kinakailangan natin mag-ayuno sapagkat tinuturuan natin ang ating sarili na sanay ang aking kalooban ay maging kalooban ang kalooban ng Diyos ay maging aking kalooban. No? Like for example, we want to fast lunchtime, no? Nag-decide tayo na mag-fasting tayo lunchtime. Pagkaraan ng lunchtime, kakalam na yung sikmura natin, no? Gugutumin na tayo. And in that particular time, exercise natin yung will natin, yung kalooban natin, na dapat hindi ako kakain kasi nagfa-fasting ako. In that particular time, God will test us kung ang kalooban ba natin ay kalooban din ng Diyos. Let the will of God be also our will. Nagfa-fasting tayo to control our temper, to control our bodily cravings sa ating mga sarili. Kung babad pa tayo sa kasalanan, dapat always mag-fasting tayo. No? Kung ang tumutulak sa atin sa paggawa ng kasalanan, yung pagchichismis, mag-fasting muna tayo ng pagchichismis. Kung ang tumutulak sa atin na gumawa ng kasalanan, yung cellphone natin, bitawan muna natin yung cellphone natin. No? At yung
panonood ng pornography, no? Let us fast from all of those things. Let us be masters of our own body, no? Sana'y ang kalooban ng Diyos ay maging kalooban din natin. That's why we should always exercise fasting in our life, especially this season of Lent. And almsgiving, minsan we have a lot of excuse. Wala akong pera na maibibigay, wala akong pera na maitutulong. Pero pag tayo yung bumili, no? Yung lahat ng gusto natin ay nabibili natin. And sometimes let us look at our room, let us look at our closet. Ang daming mga bagay doon sa closet natin na hindi naman talaga natin kailangan. No? May mga bagay na gusto lang natin pero hindi naman talaga natin kailangan. Hindi lahat ng mga bagay na gusto natin ay kailangan natin. No? And the season of Lent, let us examine ano ba talagang gusto, ano ba talagang kailangan ko at hindi yung gusto ko. So that kung ano man yung kailangan mo, yun lang yung bilhin mo. Yun lang yung ibigay mo sa sarili mo, yung kailangan mo, hindi yung gusto mo. Para makasave ka, at kung makasave ka, ibigay mo yun sa mga taong nagugutom at mga naghihirap. And that is the spirit of almsgiving. Learning to save in order to give to the poor. Kung nag-fasting tayo, we don't save it to the next day. We give it to the poor. Whatever we save belongs to the poor. At mga kapatid, sana po'y sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, lalong-lalo na sa Ebanghelyo, about the transfiguration of Jesus, we hope and pray that all of us will also shine like Jesus through our prayer, through our fasting, and through our almsgiving. And the only way to transform ourselves is to listen to our Lord. Hindi lang tayo salita ng salita, makinig din tayo sa Panginoon. At sana'y ang kalooban ng Panginoon ay maging kalooban din natin. Amen. Tumayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doong magmumulang paririto at huhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagunita natin sa pagbabagong anyo ni Jesus at sa pagpapanibagong sigla ng ating pangakong makinig sa Kanya, pakumbaba nating idulog sa ang ating mga kahilingan at manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang tahanan ng lahat ng sumasampalataya, naway liwanagan niya ang sangkatauhan sa pamagitan ng kabanalan ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Anak ng Diyos,
dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng ating mga pinuno, naway matagpuan nila sa pagbabagong anyo ni Jesus ang lakas na kailangan nila upang magpunyagi sa kanilang mabuting gawa. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa mga walang pagpapahalaga sa panalangin, naway maging pampalakas loob sa kanila ang halimbawa ni Jesus upang mapitagan nilang maitaas ang kanilang isipan sa Diyos. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa mga nag-aasal bilang mga kaaway ng krus ni Kristo, naway mapagtanto nila ang kanilang pagkakamali at sa halip ay tularan si Jesus. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway buong tapang nating labanan ang kultura ng kamatayan na nagbabanta sa ating bayan at itaguyod ang kultura ng buhay at pag-ibig. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilyang hindi nagkakasundo, naway makatagpo sila ng lunas sa kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kapatawaran, pagtuklas sa yamang panloob na taglay ng bawat isa sa kabila ng kanilang nagkakaibang pananaw. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, sa bundok ng Tabor, ipinakita mo ang kaningningan ng iyong dakilang kabanalan at pinuspos mo ng kagalakan ang iyong mga disipulo. Ipamalas mo sa amin ang iyong sarili sa pagdiriwang ng Eukaristiya na ito at puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan upang tapat kaming makapaglingkod sa iyo sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Pag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako't sa wakas matulad sa'yo. Mula sa iyo kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Pag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako't sa wakas matulad
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo mapasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamamatay para sa lahat, sa kanila'y kaniyang ipinamalas ang kaniyang sariling puspos ng liwanag, ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalaga para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo, at ng tanang kaparian at mga relyoso. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at panggidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostoles, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo mapasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Jesucristo ang mabibigay sa atin ng kaningdingan sa ating buhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Please all stand. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, ipinagpagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, mapasawalang hanggan. Amen. Please all kneel for the healing prayer of Pope Francis. Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Surround him with your peace, the support of the prayers of your holy people. We place Pope Francis in your healing love through the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, health of the sick, pray for us. Please be seated for a while for some announcement. Una po, meron po tayong second collection para sa pagpapatayo ng Kristong Hari Paris Shrine of the Youth. Ikalawa, ito ang mga updates sa taunang bisita Iglesia 2025 na gaganapin sa March 29, 2025. Una, ngayon po ang deadline ng bayad na 800 joining fee sa mga nagpalista noong nakaraang buwan. Simula Lunes, March 17, wala na pong reservation list. Open na po sa lahat. Ang available slot on first pay, first serve basis na po. Last day po ng payment sa March 26 sa orientation hanggang sa may available pa na slot. Sa lahat na nagpakonfirm na sasamang mayroon pong orientation sa Miyerkules, March 26, pagkatapos ng misa sa alas 6 ng gabi. At sa mga umorder ng t-shirt, maaari pong i-claim sa table ng bisita iglesia sa labas. Pwede rin pong mag-order ng t-shirt kahit hindi sasali sa bisita iglesia. Ikatlo, sa mga nais pong mag-order ng palaspas para sa Palm Sunday, pwede na po kayong mag-pre-order sa harap ng simbahan. Ikaapat, sa darating na March 19, Miyerkules, ikapito ng kalahati ng gabi o 7:30 p.m. sa kapistahan ni San Jose, ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa isang natatanging panayam na pinamagatang San Jose, dakilang ama ng simbahan at mga gabay sa pang-araw-araw na pagtataguyod ng pamilyang Katoliko, o Saint Joseph, Universal Father of the Church, and practical guidance of fatherhood for daily living. Ang ating speaker ay si Brother Alexis Tetet Pineda, member ng Board of Trustees ng Catholics for Family Life, ay isang Bible catechist. Ang ating sponsors para sa panayam na ito ay ang Extraordinary Minister of Holy Communion at Family and Life Ministry. Magkakaroon din po tayo ng kaunting salo-salo. Magkita-kita po tayo sa March 19 ng gabi. Ikalima, sa darating na March 21, 22, bibisita po sa ating parokya ang ating mahal na obispo ng Novaliches na si Bishop Roberto Gaa, D.D., para sa kanyang pastoral visit. Siya po ay bibisita sa bawat area na nasasakupan ng ating parokya. At para sa kaganapan ng kanyang pagbisita, mangyari lamang po na bisitahin ang ating Facebook page ng ating parokya. At panghuli, mula po sa PYM, ang imahim po ng Inang Disay at Taise Cross ay mayroon pong at mananahan sa ating parokya hanggang Sabado, March 22,
Mayroon pong mga papel na para sa prayer intention na pwede niyo pong sulatan at ito po ay iaalay at itali sa kamay ni Inang Desay. Maraming salamat po. At ngayon po, inaanyayahan po ang lahat ng elderly o may sakit sa harap ng altar para sa ating panalangin at pagbabasbas. Lahat po ng mga elderly at saka may sakit. Parang ayaw niyong aminin na elderly kayo ah. Sige po, dito po sa harapan. Please bow down your heads. Loving Father, we lift up to you our sick and elderly brothers and sisters. We humbly ask you for their healing and protection. Heal them in their ailments, strengthen their bodies and their spirit, that they may overcome whatever keeps them from praising you and giving you thanks. We pray that they continue to be surrounded with companionship and love of family and friends. Grant them interest and joy in life, peace and serenity in their daily activities. Protect them from anyone who seek to exploit them or to deny them necessary care and assistance. Shower them with kindness and respect, and with the community gathered around them, make them feel a sense of belonging and caring. Bless them in their daily struggles and keep them strong in their faith and devotion to your Son, our Lord and divine healer. We ask this in the almighty name of Jesus, through the healing power of the Holy Spirit. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat sa iyong presensya, yung partisipasyon niyo sa misa at sa inyong mga alay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat